Sa pagpapatuloy, dumating na ang grupo ni Teacher Tang Hang sa Furong Town. Habang dumadaan ang kanilang bus, napansin nilang may mga pulis na nagtitipon sa labas ng isang bulwagan. Sumilip si Liang Dong sa bintana, nagtataka kung ano ang nangyari. Inakala ni Ping Linghui na maaaring may nangyaring pagpatay. Hindi huminto ang bus, dumiretso ito sa kanilang hotel. Ipinaalam ni Teacher Tang sa mga estudyante na mag-check-in muna sila bago magtanghalian. Habang nagtatanghalian, nagpasya si Teacher Tang Hang na simulan ang pagtatalaga ng mga gawain. Sinabi niya sa mga estudyante na may natanggap siyang impormasyon mula sa Hunters Association na may mga sample sa ilang bayan sa paligid, at sisimulan nila sa bayan na kinaroroonan nila, ang Furong Town. Hinati nila ang grupo sa 5 bahagi, bawat isa ay pamumunuan ng isang upperclassman. Hiniling ni Liang Dong at Ping Linghui kay Tang Ning na mapasama sila sa kanyang grupo. Halos lahat ng mga baguhan ay nagtaas ng kamay, nais din nilang mapasama sa grupo ni Tang Ning. Nagkaroon ng sakit ng ulo si Tang Ning, sinabi niya sa mga baguhan na ang mga lider ang pipili ng kanilang mga miyembro. Pinili ni Tang Ning sina Fang Nianrong, isang babaeng baguhan, si Lin Hui, isang masiglang baguhang lalaki, si Hu Guangyi, at si Ming He na maging bahagi ng kanyang grupo. Sinabi ni Teacher Tang kay Tang Ning na ang kanilang gawain ay alamin kung bakit maraming tao ang nagtipon sa bulwagan na nakita nila nang dumating sila sa bayan. Binanggit niya na isa lang itong karaniwang kaso ng pagpatay at dapat itong iwanan sa mga pulis. Gayunpaman, kung may mapansin silang kakaiba, maaari nilang aksyonan ito. Ipinaalala ni Tang Ning sa kanyang uncle na ang responsibilidad niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga underclassmen. Sinabi naman ni Teacher Tang Hang na ang gawain mismo ay para sa mga baguhan, kaya nasa kanila na ang pagpapasya kung iimbestigahan pa ang sitwasyon. Nagsimula na rin ang iba pang mga upperclassmen sa pagpili ng kanilang mga miyembro. Binigyan ni Teacher Tang ang bawat grupo ng Field Signal Handbook na magagamit sa mga emergencies. Matapos makumpirma na may grupo na ang lahat, ipinaliwanag ni Teacher Tang ang kanilang mga responsibilidad. Ang grupo ni Tang Ning ay nakatalaga sa paligid ng bayan, habang ang grupo ni Zia na ay pupunta sa lumber mill. Matapos ang pagtalaga ng kanilang mga gawain at pagtiyak na wala ng tanong, pinayagan na silang umalis. Samantala, sa bulwagan kung saan nagtipon ang mga pulis, matapos siyasatin ang bangkay ng biktima, nagtataka sila kung paano nangyari ang krimen. Hindi nila matukoy kung gawa ba ito ng tao o hayop. Sinabi ni Jing Wei, isa sa mga pulis, na hintayin na lang nila ang mga superhuman mula sa Hunters Association. Ngunit dahil malayo ang Furong sa syudad, nag-aalala ang isa pang pulis na baka matagalan pa bago makarating ang tulong. Nang dumating ang grupo ni Ming He, agad na binati ni Fang Nianrong ang mga pulis. Tiningnan sila ni Jing Wei. Sinabi ni Fang Nianrong na sila ay mula sa Nando Superhuman Institute, at naroon sila upang magsaliksik. Magalang niyang tinanong kung bakit maraming tao sa lugar at kung ano ang nangyari doon. Sinabi ng isang pulis kay Jing Wei na maaaring makatulong ang mga estudyante mula sa Nando Superhuman Institute sa pagtukoy kung may kakaiba sa bangkay ng biktima. Nagpasya si Jing Wei na hayaan ang mga estudyante na tingnan ang sitwasyon. Tinanong ng kasamahan ni Jing Wei kung kaya ba nilang makita ang bangkay ng tao. Lahat maliban kina Ming He at Tang Ning ay nagulat. Tiningnan ni Fang Nianrong si Tang Ning habang inoobserbahan ni Tang Ning ang ekspresyon ng bawat isa. Sinabi ni Tang Ning kay Fang Nianrong na sila na ang magpasya dahil hindi siya kasali sa pananaliksik na ginagawa nila, dagdag pa niya na nakatali ito sa kanilang mga kredito. Nagboluntaryo si Ming He na tingnan ang bangkay. Inakay ng pulis si Ming He papasok sa bulwagan kung saan sinabi ni Jing Wei na kailangan nila ang tulong niya upang matukoy kung may anumang bakas ng pag-atake ng hayop o wala. Ayaw man, sumama si Fang Nianrong kay Ming He sa loob ng bulwagan, ngunit napilitan na lang siya sumama sa loob. Sa loob naroon ang isang nakatatanda at ilang mga residente ng Furong Town na nakapalibot sa isang mesa na natatakpan ng tela. Ipinaalam ni Jing Wei sa nakatatanda na sina Ming He at Fang Nianrong ay mula sa Nando Superhuman Institute, at naroon upang magsaliksik. Nagdududa ang mga residente ng Furong na hayaang mga estudyante ang humawak ng ganitong bagay. Nag-aalala sila na maaaring makaapekto ito ng negatibo sa kanila. Ipinilit nila na hintayin na lang ang mga tao mula sa Hunters Association.
Sinabi ng nakatatanda sa mga pulis na hindi nila sinasadyang gawing mahirap ang sitwasyon, ngunit binibigyan nila ng malaking halaga ang bagay na ito kaya't hindi nila ito maaaring gawing padalos-dalos. Idinagdag pa niya na para maibsan ang pag-aalala ng lahat, hintayin na lang nila ang Hunters Association. Ipinaalam ni Zingwei sa nakatatanda na nakipag-ugnayan na sila sa Hunters Association, at sinabi sa kanila na walang malinaw na bakas ng pag-atake ng hayop. Mas malamang na ang dahilan ay pagkalason o aksidenteng pagkain ng isang mutant. Dahil walang malinaw na bakas ng hayop, mahirap para sa kanila na magpadala ng tao. Ipinaalala ni Zingwei na masyadong tensyonado ang labanan sa mga frontlines kaya't hindi kailanman sapat ang mga tao. Sinabi ng nakatatanda na handa silang maghintay ng ilang araw pa. Ipinaliwanag niya na si Wang Jun ay may mataas na katungkulan at mahalaga sa Furong Town, kaya't hindi nila ito maaaring balewalain. Sumang-ayon ang kasamahan ni Zingwei sa nakatatanda, sinabing patuloy silang makikipag-ugnayan sa kanilang mga nakatataas. Humingi ng paumanhin si Zingwei kina Minghi at Fang Nianrong, sinabi niyang sana maintindihan nila na sinusubukan lamang nilang alamin ang katotohanan. Ipinilit ni Fang Nianrong na nais niyang mag-imbestiga. Tinanong ni Minghi si Zingwei kung anong antas ba ng hunter ang kanilang kailangan upang kumbansihin sila. Sinabi ng nakatatanda na dapat ay nasa Munlo-ranked hunter. Kinuha ni Minghi ang kanyang emblem mula sa kanyang bulsa, at ipinakita ito sa lahat. Nagulat ang mga pulis at si Fang Nianrong, ngunit nagtataka ang nakatatanda dahil hindi niya alam kung ano ang tinitingnan niya. Nakilala ng isang residente ang Sunblaze emblem, at sinabi sa lahat na si Minghi ay isang Sunblaze ranked hunter. Namangha ang mga residente ng Furong dahil ang tanging Munlo ranked hunter nila ay pumunta sa malaking lungsod at hindi na bumalik. Agad na sumaludo ang mga pulis kay Minghi at humingi ng paumanhin sa kawalang galang nila. Nag-alok ng tulong sina Zingwei at ang kanyang kasamahan kay Minghi, at sinabing handa ang mga tao sa bayan na tumulong kung kinakailangan. Sinabi ni Minghi na nais muna niyang tingnan ang bangkay. Habang inaalis ng mga pulis ang tela na nakatikip sa bangkay para kay Minghi, tinakpan ng mga residente ang mga mata ng kanilang mga anak, ang iba ay tumingin sa ibang direksyon, at ang ilan ay pumikit. Parehong nagulat sina Minghi at Fang Nianrong nang makita ang tuyong bangkay ni Wang Jun. Tiningnan ni Minghi ang bangkay mula ulo hanggang paa. Ipinaalam ni Zingwei kay Minghi na isinagawa na nila ang autopsy sa bangkay at natuklasan nilang hindi karaniwan ang sanhi ng pagkamatay ni Wang Jun. Ang mga internal organ ni Wang Jun ay natuyo, at ang kanyang mga kalamnan ay nagpakita ng senyales na parang nalantad ito sa araw ng ilang buwan. Lubos na tuyo ang kanyang katawan, at tila na-drain ang kanyang dugo. Sinabi ni Zingwei kay Minghi na ayon sa testimonya ng tanging saksi, si Wang Zhang, normal lamang silang nag-uusap ni Wang Jun nang bigla na lamang itong naging ganoong tuyong estado sa loob lamang ng ilang minuto. Sinabi ng kasama ni Zingwei na mayroong kamera sa pangunahing kalsada na nakakuha ng imahe ni Wang Jun. Bagamat malayo ito sa lugar ng insidente, nakita nila na si Wang Jun ay nangingisda buong magdamag at puno pa rin ng enerhiya kinabukasan. Gayunpaman, walang nakuhang senyales ng mga nilalang ng calamity sa footage, kaya't tinanggal nila ang posibilidad na inatake at kinain si Wang Jun. Nais ni Zingwei na kumpirmahin ni Minghi kung gawa ba ito ng isang nilalang ng calamity beast o hindi. Naisip ni Minghi na kakaiba at nakakatakot ang ideya na mabawasan ang isang taong puno ng sigla sa ganoong estado sa loob lamang ng ilang minuto. Naisip niya ang posibilidad na may isang tao o nilalang na ginamit ang kanilang abilidad ng stealth o camouflage upang gawin ang krimen. May residente ng Furong na nagsabi na marahil ito ay gawa ng isang bat mutant na nakita nila sa Black Mountain. Ayon sa mga residente, ang mga paniki ay naglalabas ng kanilang pangil sa mga tao at sinased ang kanilang dugo. Nais nilang agad kontakan ng mga opisyal upang lipulin ang mga paniki. Itinaas ng isang matandang lalaki ang kanyang kamay, at sinabi sa lahat na ang vampire bat sa bundok ay kayang takpan ng buong bayan sa isang iglap ng pagaspas ng mga pakpak nito. Ayon sa kanya, ang kagat ng vampire bat ay posibleng magdulot ng ganoong kondisyon sa isang tao. Isang lalaking nasa middle age ang nagsabi na nakita na ng mga tao ang vampire bat dati, at iyon ang dahilan kung bakit walang gustong manirahan sa bundok. Pagkarinig sa mga spekulasyon ng mga residente,
napagdesisyonan ng kasamahan ni Jingwei na nagiging sagabal na ang mga residente sa investigasyon ni Minghi. Sinabihan ni Jingwei ang mga residente na bumalik muna sa kanilang mga tahanan. Siniguro niya sa kanila na dahil may opisyal na hunter sila, mareresolba nila ang misteryo agad. Sinabi ni Jingwei sa mga residente na kung may makita silang anumang ebidensya, iwanan na lang nila ito sa kanila para ipasa. Tinanong ni Fang Nianrong si Minghi kung posible bang inatake si Wang Jun noong gabi, habang ang lason ay nanatili sa katawan at tumugon ng marahas nang ma-expose sa araw, na naging sanhi ng matinding pinsala. Sinabi ni Minghi na kung inatake si Wang Jun, tiyak na sinubukan nitong tumakas. Sa halip, pinili niyang manatili at mangisda buong magdamag. Kinumpirma ng kasamahan ni Jingwei na base sa ulat ni Wang Zhang, normal ang lahat nang makita niya si Wang Jun ng umaga. Nais ni Minghi na ituon ang atensyon sa teorya na inatake si Wang Jun. Sinabi niya na posibleng inatake si Wang Jun ng isang bagay na nakatago o mahirap mapansin, tulad ng mga nilalang ng calamity na hugis maliliit na insekto. Iminungkahi ni Minghi na bumalik sila sa lugar at maghanap ng mga detalye na maaaring hindi nila napansin. Ipinaalam ng kasamahan ni Jingwei kay Minghi na naka-lockdown na ang lugar at iniimbitahan silang dalawa na mag-imbestiga. Paglabas nila ng bulwagan, agad na nagtanong si Hu Guangyi tungkol sa sitwasyon. Ipinaalam ni Minghi sa grupo na posibleng ginawa ito ng isang hayop kaya't kailangan nilang pumunta sa lugar upang maghanap ng mga bakas para kumpirmahin ang kanilang hinala. Sumang-ayon si Lin Hui kay Minghi, alam niyang maraming klase ng mga calamity beasts at nagiging mas iba't iba ang kanilang mga pag-atake sa paglipas ng panahon, na minsan ay hindi napapansin kahit ng mga superhumans sa frontlines. Ibinahagi ni Hu Guangyi sa grupo na narinig niya ang usapan ng mga tao tungkol sa isang mutant vampire bat sa bundok na naninirahan sa loob ng mga kuweba. Tinanong niya kung dapat ba silang pumunta muna sa bundok. Umiling si Minghi at sinabi na kung totoo ang mga balita, wala silang alam tungkol sa hayop na iyon, kaya't napaka-peligroso ng sumugod ng basta-basta. Sinabi naman ni Hu Guangyi na silang lahat ay superhumans kaya't wala silang dapat ikatakot. Sumang-ayon si Lin Hui at tiniyak sa lahat na magiging maayos sila dahil kasama nila si Tang Ning. Sinabi ni Tang Ning na desisyon nila iyon. Sinabi naman ni Minghi na kung ito nga ay gawa ng isang vampire bat, dapat nilang iulat ito sa Hunters Association upang magpadala sila ng isang koponan ng mga superhumans na may tamang antas upang asikasuhin ito. Ipinaalala niya na naruroon sila kasama si Professor Tang upang mangolekta ng mga sample, kaya't hindi sila dapat gumugol ng sobrang oras sa mga bagay na hindi gaanong may kaugnayan sa kanilang misyon. Nagalit si Hu Guangyi sa sinabi ni Minghi. Sinabi niya na bilang mga estudyante ng Nando Institute, responsibilidad nilang labanan ang kasamaan para sa kaligtasan ng mga tao. Dagdag pa ni Lin Hui na iniisip lang ni Minghi ang sarili niyang interes at binabaliwala ang mga taga-nayon upang makakuha lamang ng magagandang academic credits. Pinigilan ni Fang Nianrong ang mga ito sa pagsigaw sa isa't isa. Ipinaliwanag niya na nais lang ni Minghi na magsagawa muna ng maayos na investigasyon. Nang kumalma na ang lahat, nagtungo sila sa lugar kung saan namatay si Wang Jun. Pagdating ng grupo ni Minghi at ng mga pulis sa Ganyun Reservoir, ipinaalam ni Jingwei sa mga pulis na nagbabantay sa lugar na ang dalawang tao sa likuran niya ang mga hunter na humingi sila ng tulong para maresolba ang kaso. Habang naglalakad, napansin ni Hu Guangyi na may natapakan siya. Nang tingnan niya ito, agad siyang tumalon palayo nang makita niya ang tuyot na isda. Tumawa ang isang pulis, sinabi kay Hu Guangyi na madalas mangisda ang mga tao doon, at kapag nakahuli, karaniwan ay iniihaw nila ito sa lugar mismo. Napangiwi si Hu Guangyi habang niyayanig ang kanyang paa upang maalis ang anumang maaaring damay-kit dito. Lumuhad si Minghi upang masusing tingnan ang isda. Itinuro ni Jingwei ang isang bahagi ng lugar na may guhit at sinabing iyon ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Tinanong ni Minghi si Jingwei kung nasuri na ba nila ang tubig. Sinabi ni Jingwei na wala silang sapat na kagamitan upang gawin iyon kaya hindi pa nila nasasuri ang tubig. Tinanong naman ni Minghi kung nandoon na ba ang mga buto ng isda nang una silang dumating. Sinabi ni Jingwei na hindi niya napansin iyon dahil isa lang namang patay na isda ang tingin niya rito. Tinanong ni Lin Hui si Minghi kung bakit niya tinatanong ang mga ganoong bagay sa halip na kumpirmahin ang eksaktong lokasyon ng insidente.
Ipinaliwanag ni Minghi na ang mga nagluluto ng isda ay alam na ang balat ang pinakamasarap na bahagi nito, ngunit wala siyang nakitang bakas ng apoy sa lugar. Sinabi niyang nagtatanong lang siya upang malaman kung may kaugnayan ba ang isda sa biktima. Biglang naalala ni Jing Wei na noong iniimbestigahan nila ang saksi, madalas nitong sinasabi na may isdang tumalon at ikinagulat niya ito. Tinanong ni Minghi si Jing Wei kung ano ang nakakatakot sa isang isda. Sinabi ni Jing Wei na iniisip niya rin yun at inakala niyang masyado lang natakot si Wang Zhang kaya't kung ano-ano na lang ang sinasabi nito. Ipinaalam niya kay Minghi na si Wang Zhang ay nakarete pa rin sa kama dahil sa matinding pagkabigla, kaya't mahirap siyang tanungin ng karagdagang detalye. Itinuro ni Minghi ang kamera sa highway at tinanong kung nais ba nila itong suriin. Sinabi ni Jing Wei na oo, nais niyang gawin iyon, at inamin niyang hindi nila naisip ang tingnan ito noon. Habang siniset up ang footage ng kamera ng mga kasamahan ni Jing Wei, naghanap pa si Minghi ng iba pang bakas. Naglakad siya papunta sa mga damo ng dandelion, at maingat na sinuri ang mga ito. Sumunod si Tang Ning, at tinanong si Minghi kung bakit tila interesado siya sa mga ligaw na damong iyon. Sinabi ni Minghi na nakinig siya ng mabuti sa mga lecture ni Professor Tang, lalo na noong tinalakay niya ang tungkol sa mga mapaminsalang halaman. Maaaring dinala sila ni Teacher Tang Hang doon upang mangolekta ng mga sample, ngunit may nangyari ding ganoong insidente sa parehong oras. Sinabi ni Minghi na interesado siyang alamin kung may kaugnayan ba ang dalawang bagay na ito. Sinabi ni Tang Ning na mahirap mangyari ang ganoong klaseng pagkakaugnay. Tinanong ni Minghi si Tang Ning ng opinyon niya, ngunit sinabi ni Tang Ning na mukha namang karaniwang damo lang ang mga iyon. Sumang-ayon si Minghi at hindi rin nakakita ng anumang kakaiba. Habang tinatapos nila ang pag-uusap, nilapitan sila ni Jing Wei at ipinaalam na handa na ang video. Sa video, nakita nila na pagkatapos itapon ni Wang Zhang ang isda, bumagsak ito sa eksaktong lugar kung saan nila ito natagpuan. Ang hitsura ng isda sa footage ay kaparehong-kapareho ng isda na nakita nila, ang balat nito ay buo pa rin. Bumalik sila sa lugar kung saan natagpuan ang isda. Hindi makapaniwala si Jing Wei na ang isda ay natuyo ng ganoon sa loob lamang ng isang araw. Tinanong ni Minghi si Jing Wei kung napansin ba niyang magkahawig ang isda sa biktimang si Wang Jun. Agad na kinuha ni Jing Wei ang larawan ng tuyong bangkay ni Wang Jun. Nang ikumpara niya ito sa isda, napabulala si Jing Wei na kahit magkaiba ang anatomiya ng tao at isda, malinaw na namatay si Wang Jun at ang isda sa parehong paraan. Pinagmasdan ni Minghi, Tang Ning, at Jing Wei ang tubig. Nagsabi si Minghi na maaaring nasa ilalim ng tubig ang problema nila. Agad namang sinabi ni Jing Wei na tatawag siya ng isang profesional na diver. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang dalawang profesional na diver, isang lalaki at isang babae. Agad nilang inihanda ang kanilang mga kagamitan para sumisid. Binigyan ng mga diver si Minghi at Jing Wei ng isang tablet na nakakonekta sa underwater camera para makita nila kung ano ang nakikita ng mga ito. Tinanong ni Jing Wei si Minghi kung gaano siya kasigurado na may nakatago sa ilalim ng tubig. Sinabi ni Minghi na hindi pa siya sigurado, ngunit kailangan niya munang kumuha ng ilang sample. Hiniling niya kay Jing Wei na ipaalam sa mga diver na kumuha ng mga sample ng mga halaman sa ilalim ng tubig. Agad na kinuha ni Jing Wei ang kanyang communication device upang iparating ito sa mga diver. Narinig ni Lin Hui at Hu Guangyi ang usapan ni Minghi at Jing Wei. Nagtataka si Lin Hui kung bakit nakikinig ang mga pulis kay Minghi, ngunit sinabi ni Hu Guangyi na malamang ginamit lang ni Minghi ang pangalan ng kanilang guro, si Tang Hang. Sinabi pa ni Hu Guangyi na maaari silang mag-imbestiga sa kahit anong direksyon na sa tingin nila ay tama. Nagpasya sina Lin Hui at Hu Guangyi na pumunta sa kabundukan at kagubatan, iniisip na maaaring may mga bakas ng hayop doon. Ngunit nang papalayo na sila, pinigilan sila ni Tang Ning. Sinabi niya na mas mabuti kung magkasama ang apat sa isang lugar dahil hindi niya magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan kung maghihiwalay sila. Sinabi ni Hu Guangyi at Lin Hui na pakiramdam nila ay nasasayang lang ang oras nila sa lugar na iyon at ayaw nilang makinig kay Minghi dahil hindi naman siya ang leader ng grupo. Narinig ni Minghi ang kanilang usapan, sinabihan niya si Tang Ning na samahan na lang ang dalawa sa kabundukan. Ipinaliwanag niya na nais din ng mga pulis na magsagawa sila ng pangkalahatang pagsisiyasat sa mga kalapit na bundok at kagubatan upang masigurong walang mga halimaw na nagtatago.
Gusto pang magbigay ng dahilan ni Tang Ning, ngunit tiniyak ni Minghi na hindi siya aalis ng bayan. Sinabi niya na mas mabisa kung maghihiwalay sila, at pinaalala niya kay Tang Ning ang kanyang lakas, iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa huli, pumayag si Tang Ning at sinabihan si Minghi na agad tawagan si Professor Tang kung may kakaibang mangyari. Nang umalis sina Tang Ning, Ho Guangyi, at Lin Hui, nakatutok si Minghi sa ginagawa ng mga diver. Habang hinahawi ng babaeng diver ang makapal na damong dagat upang malinawan ang tanawin, bigla siyang napasigaw. Nakakita siya ng isang tambak ng mga buto sa likod ng mga damong dagat. Agad siyang pinuntahan ng kanyang kasama, itinuro niya ang tambak ng buto. Sabay-sabay nilang pinagmasdan ni Minghi, Fang Nianrong, at Jingwei ang nakakatakot na tanawin. Umaasa si Fang Nianrong na karamihan sa mga butong iyon ay mula lamang sa mga hayop. Pag-ahon ng mga diver, iniulat nila na nakita nila ang mga buto ng baka, tupa, baboy, at ligaw na osa, ngunit wala pa silang nakitang butong pangtao. Naalala ni Jingwei na may mga naitalang ulat noon kung saan sinasabing nawawala ang mga alagang hayop ng mga residente. Sinabi ng babaeng diver na nagtayuan ang kanyang balahibo sa sobrang takot, at hindi na niya kaya pang ipagpatuloy ang pagsisid. Pinayuhan niya si Jingwei na maghanap ng ibang diver. Ngunit ayaw pumayag ni Jingwei na umalis ang mga diver hanggat hindi nalalaman ang sanhi ng problema. Ibinigay ng lalaking diver kay Minghi ang ilang buto na nakuha niya, pati na rin ang ilang halaman sa ilalim ng tubig. Nagpasalamat si Minghi, sinabi ng lalaking diver na mga karaniwang tao lamang sila. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na may kakaiba sa ilalim ng tubig. Gusto niyang iwanan na ang natitirang investigasyon sa mga pulis at sa mga superhuman. Tiniyak ni Minghi sa diver na iimbestigahan nila ang bagay na iyon. Dahil papalubog na ang araw, wala silang magagawa para magsagawa pa ng mas malalim na pagsisiyasat sa gabi. Kaya't napagpasyahan nilang bumalik, at suriin ang mga ebidensyang kanilang nakolekta. Sinabi ni Jingwei kay Minghi na maaari niyang dalhin ang mga sample na kanilang nakuha sa kanilang professor na si Tang Hang upang masuri ito. Napansin ni Minghi na nagkakaroon ng takot at emosyonal na problema ang mga tao sa bayan ng Furong. Sinabihan niya si Jingwei na panatilihing kumpidensyal ang natuklasan nilang mga buto sa lawa hanggang sa malaman nila ang buong pangyayari. Tiniyak ni Jingwei kay Minghi na mananatiling lihim ang lahat at nangako rin siya na papahupin niya ang pag-aalala ng mga tao sa Furong. Ibinigay ni Minghi ang mga sample kay Fang Nianrong at sinabihang dalhin ito, kasama ang mga sirang sample na nakuha niya, sa kanilang professor na si Tang Hang para masuri. Sinabi rin ni Minghi na nais niyang imbestigahan ang iba pang sitwasyon kasama si Officer Jingwei. Sumang-ayon si Fang Nianrong at nagpatuloy patungo sa kanilang teacher Tang Hang.